Ang tagal na pala na to. Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back po muli dito sa ating garden. And for today's video ay tagal na niya. Ang tagal na. Kupas na yung pinaka-sticker niya para 1 month nang mahigit. 1 month and 1 week na ito na na-deliver sa atin. And hindi natin na-open. Mas una tong dumating kaysa sa rice hull at saka sa carbonized rice hull. Pero since nga tayo nagripat-ripat na at nagamit na natin yung rice hull at carbonized rice hull, na-open na natin yun guys. Itong vermicast kasi dito sunod-sunod ang pag-ulan. So sabi ko, hindi ko pa rin malalagyan ng fertilizer itong ating mga plants dito sa baba, dito sa may nauulanan. Pero need ko na talaga siyang i-unbox or tanggalin sa plastic kasi hindi ko alam bakit siya lumulobo. So ito guys, vermicast ito. Vermicast ito, 3 bag or 3 kilo yung in-order ko and parang ito ay hindi ko alam, parang 70 pesos o 75 pesos. Sabi niya, sabi ni seller ay pure na vermicast itong ating i-unbox ngayon. So, titingnan natin. First time ko po na mag-fertilize or gagamit ng vermicast as fertilizer. Pero ang lalagyan nga lang muna natin dito dun sa may harap ng ating bahay kung saan ay may bubong siya para kahit umulan, kasi dito talaga ang lakas ng ulan para kahit siya ay umulan ay hindi siya mawawash out, hindi sasama sa ulan, basta hindi matatapon. Kaya yung nandito sa harap ng ating bahay, yun ang maglalagay tayo, pati itong nasa side nito kasi ito may bubong tong kinatatayuan natin. So yun, i-open natin and yun nga sabi ko sa inyo, kalimitan ay ang aking ginagamit na fertilizer po is yung Osmocote natin. Actually, meron pa naman ako dito na Osmocote. Meron pa ako Ganito guys ang itsura. Kunin ko lang, wait lang. So ganito guys yung itsura ng ating Osmocote. Ito hindi niya lalagyan. Pinag-alsan to ng candy. Dito ko na lang nilagay. So yan ang itsura ng ating Osmocote. Yan. Kita niyo ba? Yan ang itsura. Ito is slow release na fertilizer. Hindi to matapang sa ating mga halaman kasi nga siya ay slow release lang. Saka lang siya magre-release kasi parang coated siya 14 to guys. Coated siya. And tuwing didilagan nyo, saka lang lalabas yung nutrients niya dyan. So ito, mga synthetic to. So first time natin, kung dati pala, yung mga cow dung or yung cow manure, nagpa-fertilize din ako kung tandaan nyo, nanguha pa talaga kaming mag-asawa dun sa pinakaparang, kung saan ay madaming alagang baka, ang aming mga kapitbahay. So, nung tag-araw, talaga yung pupo ng baka, kumukuha kami. Pero, since nga, hindi tayo makakakuha ngayon at hindi ko na rin pinupuntahan yung lugar na yon. Tapos sunod-sunod nga ang pag-ulan. So, ang ginawa ko, nag-order ako nitong vermicast. Itong vermicast ang ating in-order. Ibaba ko kayo ng konti. Umupo lang ako dito sa umupo lang ako. Baba kayo ng konti. Yan. At ating sabay-sabay na i-unbox tong vermicast na to. Pag maganda ang vermicast na to, ibibigay ko sa inyo guys ang link ng aking in-orderan ni seller. Hindi po ito sponsor. Talaga po tayo ay nag-order. Ako, nabuksan agad natin. Natamaan agad. Hindi ko alam kung bakit siya ay lumulobo. Lumulobo siya Lumobo itong ating, ito nga yan. Nadagil natin. Yan nabutasan natin. Itong uunahin natin gamitin. Lumulobo siya. Yan. Yan 3 gantong pack yung ating in-order. Yan.
And ito try natin, hindi ko alam kung ito ay pure na vermicast, pero sabi ni seller, pure siya na vermicast. So yan, tatlo for worth 75 pesos kasama na ang shipping fee. And ito, nabuksan natin, ito yung una nating gagamitin, and mostly ang ating lalagyan nito is yung ating mga aglo. And kumuha lang tayo ng timba na paglalagyan natin nitong ating mga vermicast para maalwan tayo ng paglalagay dito sa ating mga halaman. Pag kasi dyan, direkta sa kanyang pinaka-plastic ay hindi natin tansyado kung gaano kadami ang ating ilalagay. Mas madali kasing dukutin kapag nasa timba na. May tendency kasi na matapon or mabubo itong ating mga vermicast kapag dito lang natin sa plastic kukuhanan. At isa pa, maganda din na storage itong ating timba kasi may takip siya. Yan nga pala yung itsura ng ating vermicast na na-order. At base sa kanyang appearance ay mukha namang purong vermicast ito. Ang mga vermicast kasi ay napakagandang soil conditioner para dito sa ating mga lupa or mga potting mix. At syempre kapag masustansya ang ating mga potting mix ay may mga nutrients na absorb itong ating mga roots ng ating mga halaman. At mas makikita natin ang magandang epekto nito sa kanilang mga tangkay at mga dahon. Mas masustansyang potting mix, mas mabilis na pagdahon nitong ating mga halaman. Bilang plantita, di ba yun ang gustong-gusto natin? Yung makaproduce ang ating mga alagang halaman na magaganda at malulusog na dahon. Lalong-lalo na dito sa ating mga aglaw na talaga namang ang gaganda at ang kukulay ng mga dahon nila. Ayan, halos na puno din natin itong ating timba ng biskwit. At syempre, nandito na tayo sa tabi nitong ating pink valentine ay siya natin ang uunahin na lagyan. Magga-gloves lang tayo dito guys. In fairness naman dito sa ating vermicast, wala siyang masangsang na amoy. Kahit pa nga siya ay more than 1 month na naka-plastic or naka-sealed diyan sa kanyang plastic na kinalalagyan. At napakaganda ng texture nitong ating vermicast. Napakabuhaghag. Parang ang pino-pino niya. At dahil first time lang natin nagagamit ng vermicast as fertilizer dito sa ating mga plants, ay tansya-tansya lang ang paglalagay natin ng vermicast dito sa ibabaw ng kanilang mga potting mix. Anyway, wala namang problema na mapadami ang ating mailagay dito kasi nga siya ay organic. Isinunod na nga natin dyan ang ating suksum na malagyan. Excuse me na lang po sa malapad nating likod. Hindi ko po napansin na natakluban na ang ating suksum. Punta naman tayo dito sa ating mga trailing plants, dito sa ating mga varieties ng pothos at saka philodendron. Malalago na din itong ating mga trailing plants, lalong-lalo na yung mga una nating na naitanim. Halos lahat sila ay more than 3 years na diyan sa pinakapaso nila at saka sa potting mix nila, except dito sa ating pothos na lemon lime. Itong nasa gawing kaliwa. Yan kasi parang more than 3 months lang or 4 months lang na naitanim natin diyan. Pero lahat sila ay parang more than 3 months or 3 months ago noong huling lagyan natin ng fertilizer. At yun nga ay yung ating Osmocote. At ngayon nga ay sadyang tamang oras or tamang panahon na paglalagay natin ng fertilizer. Kasi ang tamang interval ng paglalagay dapat nitong ating mga fertilizer ay 3 months. At yan din guys ang dahilan kung bakit nagtagal na ma-unbox natin itong ating vermicast na in-order online. Nilagyan na din natin dyan itong ating kalateya na rattlesnake at ito ding ating suksum na bagong ripat lang natin para mabilis silang makabawi or makabuelo sa paglago. Pansin ko kasi itong mga kalateya na rattlesnake at saka itong suksum, isa to sa mga pinakamababagal na lumago na halaman dito sa ating garden. Nilagyan na din natin ng vermicast itong iba pang mga varieties ng aglo na ating binubuhay dito sa area na to. Kung mapapansin nyo, dyan sa area na yan, lagi nakalagay yung aking mga plants na bagong ripat, mga binubuhay natin, bagong propagate. Kasi sa area na yan ay shaded siya kasi may bubong. Kaya kahit umulan, hindi sila nasasawaan ng dilig. And at the same time, ay nasa east portion ito nakaharap. Na kung saan ay maliwanag sa area na yan at nakaka-receive pa rin sila ng morning sunlight hanggang 10 o'clock ng umaga. Which is kailangan ng ating mga plants lalo't hindi pa sila ganun ka-stable. Sunod naman na nilagyan natin itong ating vermicast ay itong nasa may harap ng ating pinaka-terrace. Inuna na natin dyan, syempre itong
ating aglaonema na silver frost na malimit nyo makita sa background ng ating mga vlog kasi sobrang ganda na niya dyan. Ganon din yung ating variegated na burl marks na one of my favorite na halaman. Napapaisip ako na i-propagate na natin yung ating burl marks na variegated dyan kasi sobrang laguna din naman nga nito at sobrang tagal na din naman nga niya dyan sa pot na yan at sa potting mix na yan. Kung hindi ako nagkakamali ay mga 2 years or more than 2 years na din nga na nandiyan siya sa pot na yan. Kaya pag na isang araw, yun naman guys ang aking i-share sa inyo ang pagpopropagate nitong ating variegated na burl marks. Sinunod naman natin na lagyan ng vermicast itong ating mga aglaonema dito sa mismong harapan ng ating terrace. Inuna na nga nating lagyan itong ating napakagandang 10 karat na aglaonema na until now ay hindi pa nagbe-baby. Kaya naman pag na isang araw, yan naman ang ating gagawan ng paraan kung paano mapabilis na siya ay magka-baby dyan. Kasi ako'y gandang-ganda din sa variety ng aglo na yan. Yun nga lang, ang bagal niya na mag-baby. Next naman yung ating red emerald. May dalawa na siyang baby dyan sa ilalim. Pero ang napapansin ko ay medyo leggy siya. Isang sinyales din kasi na hindi ganun ka-healthy ang ating mga plants kapag ito ay leggy. Hindi lang dahil sa kulang sila sa sunlight, kasi kagaya nitong ating red emerald na aglaonema, ito ay nakaka-receive ng enough na sunlight dito sa kanyang pwesto. Pero mapapansin nyo pa rin na napakadalang ng pag-ita ng kanyang mga dahon. Hindi kagaya ng katabi niya na aglaw, yung ating laki na aglaw dyan, siksikan ang dahon niya. Kapag ganyan na may enough sunlight naman siya na nare-receive, tapos may nutrients naman yung kanyang mga potting mix, isa pa nating nakikita na paraan para sila ay maging healthy ay ang i-propagate sila. Para hindi na sila mag-agawan sa sustansya na meron dyan sa paso nila. So ito guys yung ating mga napaglalagyan ng ating vermicast. Ang kagandahan niyan guys ay kung dati labas yung mga ugat nila dyan, yan, ay natakluban naman ngayon. Natakluban itong ating vermicast. Yan. And hopefully ay mas lalong gumanda itong ating 10 karat na aglaonema. Yan. Kasi gustong-gusto ko na siya magka-baby. Naiinip ako sa kanya pero so far naman nga ay ang ganda-ganda ng dahon nitong napoproduce pa niya. Kaya mukha pa naman siyang healthy. And intayin natin kung anong magiging epekto niyan sa kanya. Yan. Ito din. Yan. Diba? Hindi nalabas yung mga ugat niya. Hindi na siya labas. Although pwede naman nga natin siyang isama or ihalo dun sa pagpiprepare na natin ng potting mix. Eh since ito nga ay mga nakatanim na, kaysa naman ihalo pa natin sa potting mix, ipinatong na lang natin dyan sa ibabaw nila. Yan. Hopefully ay mas lalong magandahan pa sila dyan. Yan. And muna guys yung ating mga pinaglalagyan. Yan muna. Andun pa yung ating pinagtanggalan, pinagbalutan ng ating vermicast. May natira pa naman. May natira pa sa ating vermicast. Parang dalawa lang na plastic pa yung ating na gamit. Or wala pa. Wala pang dalawang plastic. At yan ang ating mga napaglalagyan. Yan. Diyan muna tayo sa areang yan naglagay guys. Kasi doon nga sa ibang area ay medyo nauulanan ay sayang naman yung ating vermicast. Kasi tetestingin pa natin eh. Baka malay nyo, within 2 weeks, ang laguna nila. Mga single stem pa lang kasi yung aking mga aglo na yan. Lalo dito sa area na to, ito yung ating mga ika nga ay binubuhay pa. Binubuhay pa na aglo. So ayun guys, at tayo naman ngayon ay nakapaglagay nga ng fertilizer natin na organic yung ating vermicast. Yan. Sa hindi po nakakaalam, sabi ko nga sa inyo, yun po ay pupo ng isang klase ng bulate na talaga namang napakasustansya yung mga pupong yun dito sa ating mga plants. Ang nilagyan natin ay yan pa. Yan. More on aglo ang ating nilagyan kasi talaga ang aglo natin ay kailangan ng additional na sustansya. So yun ay mga after 2 or 3 months saka natin sila i-fertilize ulit or saka natin sila lalagyan ulit ng panibagong fertilizer. Ayun. So pag pansamantala po ay hanggang dito muna po muli ang ating vlog at maraming salamat po sa muli niyong pagsama dito sa akin sa panonood ng ating vlog
At dun po sa mga hindi pa nakaka-subscribe, click nyo po yung subscribe button dyan sa baba. Hit nyo na din po ang like and don't forget to leave a comment. So bye-bye everyone. Bye-bye po. Ingat-ingat po. Bye-bye.